Handa na po ba tayong lahat? Amen. Tayo na po ay tuloy-tuloy na sa salita ng ating Panginoon. At dahil maganda na nga po yung pagkakaupo, Amen. maaari po bang maanyayahan ko muli ang lahat? Amen. Na tumayo bilang pagbasa po at paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Na ating nga pong matatagpuan. Amen. Sa Psalms 34:17, basahin po natin sa English. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. At sa Mateo 11:28, sa English po, Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ano pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita? Amin, kamusta po tayo dito sa Sector C? Amen. Pinagpala. Amin, tunay nga po na pinagpala sapagkat mas pinili po natin na makasama ang ating Panginoon sa araw ng Biyernes. Amen. Ilan po sa atin ay isa lang ang off, pero praise the Lord. Nandito para magpuri sa ating Panginoon. Amen. At dahil dyan, ang mensahe po ng Panginoon ay magsisimula sa isang katanungan. Amen. Sino po ngayon sa atin ngayon ang pilit na niyoyogyog ng kaaway sa pagkakatayo sa kanyang pananampalataya? Amen. Amen. Lahat po tayo dito. May kanya-kanya tayong mga sitwasyon na hindi po natin naiiwasan. Lalo't higit po sa mga Kristiyanong mabunga. Amen. Parang puno po yan sa Pilipinas. Amen. Binabato ng kaaway. Di ba po sa Pilipinas kahit hindi may-ari ng puno, nakikibato. Kahit pabunga pa lang, o hinog pa lang yung bunga, binabato na. Amen. Ganon din po sa ating mga mananampalataya. Yes. Kapag nakikita ng kaaway na tayo po ay nagbubunga o nagsisimula pa lang magbunga, andyan na ang kaaway. Amen. Unti-unti ka nang binabato ng mga kasakitan, binabato ng balisa, binabato ng pagsubok upang mayanig sa pananampalataya. Amen. Pilit na pinababagsak. Amen. Sa ganito pong pagkakataon, paano po tayo tumutugon? Amen. Paano po tayo nagre-respond pag tayo po binabato ng kaaway? Amen. Sabi po ng isang evangelist na si C.S. Lewis, sabi po niya, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. It is His megaphone to rouse a deaf world. God whispers in our pleasures, sabi po dyan. Kapag tayo po ay masaya sa buhay, minsan kumpleto, may konting ipon, kumpleto yung pamilya, parang masayang lahat. Kung minsan po, patila, hindi natin naririnig ang boses ng ating Panginoon. Amen. Dahil napupuno tayo ng mga komportable ang ating mga buhay, tila baga bumubulong lamang ang ating Panginoon. May trabaho tayo di ba? Preoccupied ang ating mga pag-iisip. Amen. Madalas ko po yung naririnig, nako-confess na hindi nakakapagdasal dahil tanghali na. Amen. Malilate na sa trabaho, hindi na nakakapag-pray, nakakalimot ng manalangin. Dahil distracted po tayo sa blessings ng ating Panginoon. Distracted tayo sa mga pleasures na binibigay sa atin. Amen. Sa mga everyday nating routine, distracted tayo. Amen. Kung minsan hindi man po natin ninanais, amen, nagiging complacent tayo. Amen. Nawawala po sa atin yung init. Amen. Nagiging kampante tayo sa ating pananampalataya. Kasi walang dahilan para lumapit sa Panginoon. Walang dahilan para marinig yung salita ng ating Panginoon. Yun yung pagsagana. God whispers in our pleasures. Sabi niya po dyan, He speaks in our conscience. Sa tuwing tayo naman po ay naliligaw o gumagawa ng problema, minsan may naririnig po tayong, anak, huwag yan. Anak, itigil mo yan. Anak, bumalik ka na, magsimba ka na. Amen. Anak, huwag dyan. Diba? That gentle voice, amen, na naririnig natin para ipaalala sa atin ng ating Panginoon na tayo'y
lumalayo. Amen. Para tayo gabayan at ituwid. At nakakalungkot din isipin na kung minsan ang boses na ito ay nakakapagkipit, balikat din natin. Amen. Sabi nga dyan, di ba? Speaks in our conscience. Amen. At sa last, He shouts in our pain. Sumisigaw sa atin kapag tayo'y nasasaktan. Ito yung matindi. Amen. Doon natin naririnig ng malakas ang boses ng Diyos when we are in pain. Amen. Amen. Doon natin nararamdaman, naaalala ang ating Panginoon kapag tayo ay nasasaktan. Amen. Sa ganitong pagkakataon po, tila baga sumisigaw ang ating Panginoon kapag tayo ay in pain. Amen. Subalit, pain doesn't mean that God has left you. Hindi po ibig sabihin na kapag tayo ay nasasaktan, ay iniwan na po tayo ng ating Panginoon. Amen. Kung minsan ito pa yung pagkakataon na mas malapit sa atin ang ating Panginoon. Amen. Madalas po hindi natin natututunan yung matinding lesson or our deepest lesson sa buhay natin kapag tayo po ay nasasagana. Amen. Natututo po tayong manalangin, tumitindi po yung pananampalataya natin, nagiging matyaga po tayo pag tayo ay nasasaktan. Amen. Ang titulo po ng mensahe ng Lord sa umagang ito ay Come to Christ in our pain. Amen. At sa tema, when life breaks you, it breaks you open for God's healing. Amen. When we talk about pain, pag-usapan po muna natin ang pain. Ayon po kay Eileen Miriam Webster, pain is defined as a localized or generalized unpleasant bodily sensation or complex of sensations that causes mild to severe physical discomfort and emotional distress and typically results from bodily disorder such as injury or disease. In short, ang pain po ay isang hindi kanais-nais na karanasan. Amen. Hindi siya kanais-nais na pakiramdam na nagdudulot ng sakit o hapdi sa ating damdamin o sakit sa ating katawan. Amen. At meron po tayong iba't ibang klase ng sakit or pain. Amen. Una, may tinatawag tayong physical pain. Amen. Sakit sa katawan. Amen. Itong katawan to, marami itong inirereklamong sakit eh. Sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipin, sakit sa katawan, di ba? Maraming nirereklamo. At even po si Job, amen, ay nakaranas ng ganitong kasakitan. Physical pain. Nasabi nga po dun sa Bible na mula talampakan hanggang ulo siya ay nagkaroon ng pigsa. Amen. Masakit ang pigsa. Amen. Kaya naman tiyak no, na mayroong sakit na naramdaman si Job physically. Amen. Meron din po tayong tinatawag na emotional pain or sugatang damdamin. Ito po ay maaaring dulot ng rejection, amen, maaaring dulot ng betrayal, amen, na sinaktan ang damdamin. Amen. Si Haring David po ay nakaranas ng emotional pain. Nung siya po ay nais ipapatay ni King Saul. Amen. Ibinigay niya ang lahat-lahat kay King Saul. Naging loyal siya, naging faithful siya kay King Saul. Subalit, amen, hindi naging tapat sa kanya si King Saul. Nagkaroon ng selos. Amen. Kaya naman, imbis na matuwa si King Saul sa kanyang pagiging loyal, amen, mas ninais pa nitong ipapatay si King David. At grabe ang hinagpis ni King David nung nalaman niya po ito. Amen. That is emotional pain. Amen. Meron po tayong tinatawag na mental pain. Amen. Ito naman po yung maaring dulot ng burnout, pang-aabuso, di ba? Yung mga na-rape, yung mga na-child abuse. Minsan yan po yung nararamdaman nila pag naaalala nila yung trauma na kanilang dinanas. Maging ang ating Panginoon po ay nakaranas ng mental pain. Amen. Amen.
nung nalaman niya, alam ng ating Panginoon kung anong kanyang kahinatnan. Amen. At mas naging masakit yun sa kanyang kalooban. Amen. Mayroon din po tayong tinatawag na spiritual pain. Amen. Ito naman po yung panahon na pakiramdam po natin ay tila hindi po tayo naririnig ng ating Panginoon. Amen. Ito po yung pagkakataon na sa ating panalangin, parang hindi naman naririnig ng ating Panginoon. Amen. So basically, ito po yung mga uri ng pain na maaaring maranasan ng isang tao. And I believe, naniniwala po ako na wala po ni isa sa atin na gustong maranasan kahit na anong isa dyan. Amen po ba? Amen. Wala po sa ating gustong maranasan ang pain. Dahil ayaw nating masaktan. Amen? Ayaw, masakit di ba? Amen. Kapag nasaktan ka, masakit. Amen? May Yes. bigat sa puso. Amen? May kasakitan sa katawan. May iniisip. Amen? And pag sinabi po nating pain, tila alarm yan. Di ba? Kapag nakaramdam po tayo ng sakit sa katawan, ibig sabihin may mali sa sistema ng ating pangangatawan. Amen? Kapag nakaramdam po tayo ng sakit, maaaring hindi tama ang mga nangyayari sa ating paligid. Amen? And for some, amen, for some Christians, pain can shake our faith. Amen. Pwede pong, maaari pong mayanig ang pananampalataya ng isang Kristiyano kapag ito po ay nasasaktan. Amen. It can question God. Amen. Minsan narinig ko po yan na natutulog ba ang Diyos? Amen. Tila baga hindi na ako mahal ng ating Panginoon. Yun yung madalas na nagiging question sa isip ng mga taong nasasaktan. Amen? So, balit sabi po ng ating Panginoon sa Psalms 34:17, sabi niya, "The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles." Ito po ay galing kay Haring David. Amen. At ito po yung panahon na siya po ay tumakas sa hari ng Gat. Amen. Dahil alam po ng hari ng Gat na si Haring David po ay kasama ni Haring Saul. Kaya nais po siyang ipapatay. Amen. So, balit ang ginawa po ni Haring David, para siya'y makatakas, siya po ay nagpanggap na baliw. Amen. At tumakbo sa bundok. Nagtago sa bundok. Amen. At dito niya po naisabi na the righteous cry out and the Lord's hear. Amen. Ito po yung panahon ni David na hindi po ito tagumpay. Amen. Sa maraming panahon, si David po ay nagiging tagumpay sa kanyang mga battle. Amen. But at this point of his life, amen, ito po yung panahon na siya'y bagsak. Amen. Siya po ay nakaranas ng kasakitan. Amen. Subalit, amen, sa panahon na nawasak ang kanyang puso, ang sinabi niya, the Lord hears. Amen. Naririnig ng ating Panginoon. Amen. Hindi po sinabi ng Lord na the righteous will never cry out. Amen. Hindi po sinabi ng Diyos na hindi kailanman ay iiyak ang mga tapat. Amen. Subalit ang sinabi ng ating Panginoon, tinutugon ng Panginoon ang panalangin na matutuwid. Amen. Amen. The Lord hears. Amen. At isa pa po sa sinasabi ng ating Panginoon sa umagang ito, "Come to me, all you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest." Amen. Lahat ng nabibigatan. Amen. Walang exemption. Amen. Lahat. Hindi sinabi ng ating Panginoon na yun lang nakakaranas ng physical pain ang lumapit sa atin. O yun lang yung may emotional pain. Pero ang sinabi ng ating Panginoon, all you who are heavy laden. Lahat ng may nasasaktan. Amen. Bakit po kaya tayo sa ating Panginoon lalapit kapag tayo nasasaktan? Bakit hindi sa kapitbahay natin? Bakit hindi sa ibang tao? Amen. Because Jesus understands our pain. Amen. One of the comforting verse or truth, amen, sa Biblia is that our Lord Jesus knows
everything. Amen. Alam po ng ating Panginoon ang lahat sa atin. Walang naitatag natin is hidden from Him. Amen. Yun po yung isang comforting truth sa Biblia. Alam po ng ating Panginoon yung ating nakaraan, alam niya yung ating kasalukuyan, alam niya yung ating hinaharap. He knows our weaknesses, He knows our battles, God knows our needs. Amen. Bago pa man po natin hilingin, alam na po ng ating Panginoon kung ano po yung nararapat para sa atin. Amen. He knows the desires of our heart. Amen. Alam po ng ating Diyos yung mga bagay na hindi alam ng kaibigan natin, hindi alam ng asawa natin, hindi alam ng taong pinakamalapit sa atin. God knows our heart. Amen. And also, no, God even knows our deepest pain. Amen. Alam ng ating Panginoon kung tayo po ay nasasaktan. Bawat hirap at sakit na dinadanas po natin ngayon, amen, ay alam po ng ating Panginoon. At hindi lamang niya alam. Amen. The Lord Jesus understands our pain. Hindi lang po basta lang, subalit naiintindihan po ng ating Panginoon mismo kung ano yung ating nararanasan. Amen. Paano po natin nasabi yan? Amen. Paano naiintindihan ng ating Panginoon? Sabi niya dito sa Isaiah 53:3, He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on Him and looked the other way. He was despised and we did not care. Grabe naman yun. Sabi niya doon, ang ating Panginoon daw po ay tinawag na man of sorrows. Sa ibang version, man of sufferings. Sa Tagalog, isang tao sa kapanglawan. Isang tao sa kapighatian. Amen. Hindi naman po siguro tatawagin ang ating Panginoon ng ganito kung hindi niya naranasan ang sakit. Diba? Hindi naman, walang basihan ang Biblia, hindi po niya tatawagin ang ating Panginoon ng man of suffering. But this word knows the truth. Amen. That our Lord Jesus Christ also experienced pain. Amen. At ang sabi pa po dyan sa Tagalog, bihasa sa karamdaman. No? Grabe, so ibig sabihin, expert, di ba? Expert yung ating Panginoon. Amen. Dahil, amen, hindi lamang po minsan nasaktan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi lamang po siya minsan umiyak. Amen. Subalit, kadikit niya po yung ating kalungkutan. Pinasan niya. Amen. Yung ating kasakitan. Amen. Kaya masasabi po talaga natin na kilala po ng ating Diyos ang ating mga nararamdaman. Amen. Our Lord is an all-knowing God. Amen. Alam na alam po ng ating Diyos ang lahat-lahat ng bagay. Subalit, hindi po pinahintulutan ng ating Panginoon na alam niya lang yung pain. Amen. Subalit pinili niya, amen, na maranasan ito mismo. Amen po ba? Amen. Yung physical na sakit, amen, naranasan po yan ng ating Panginoon personally. Yes. He was physically tortured. Amen. Dinala niya yung bigat, yung mabigat na krus. Amen. Sa layo ng kanyang nilakad. Amen. I know, nakaranas ng physical pain ang ating Panginoon. Amen. Yung mental na paghihirap, amen, sa Garden ng Gethsemane, yung nabanggit nga po natin kanina, siya po ay lubhang nabigatan at nalungkot nung nalaman niya kung ano po yung kahihinatnan niya sa krus ng Kalbaryo. Emotionally pain. Amen. Naranasan po niyang ma-reject. Naranasan po niyang mahusgahan. Amen. Nung siya po ay dumating sa lugar na siya ipapako, anong sabi ng mga tao sa kanya? Ipako sa krus. Ipako sa krus. Amen. And even that spiritual pain, naranasan po ng ating Panginoon. Amen. Alas 3 ng hapon, habang nakapako sa krus, ang ating Panginoong Jesus, ano pong sinigaw niya? Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Even our Lord Jesus Christ, makikita po natin na na-experience niya or naranasan niyang maabandona. Pakiramdam niya na tinalikuran siya ng Diyos Ama. Amen? Hebrews 4:15, sabi po doon, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin." Sino po ang ating high priest? Amen? Our Lord Jesus Christ. Sabi diyan, ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Amen? Naiintindihan po ng ating Panginoon ang ating nararanasan. Alam niyo po sa nursing, isa po sa tinuturo na dapat quality na meron ng isang nurse ay ang pagiging empathetic. Parang yung nakasulat dyan, empathize. Amen. Hindi sympathetic, pero empathetic. Ang sympathetic po kasi, alam lang yung sakit. Amen. Kunyari, may nakita kang pulubi, naawa ka lang, ay, makakaawa naman siya. Pero wala kang ginawa. Pero pag sinabing empathize, amen, inilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon at ikaw ay gumawa ng kaparaanan. Amen. At yun po yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. He empathized. Amen. Pinili po niyang bumaba, amen, sa kanyang kaharian upang maranasan ang buhay ng tao dito sa mundo. Naranasan niyang makahalubilo yung mga nire-reject ng mga tao, yung mga tax collector. Amen. Naranasan niyang hipuin, amen, yung mga ketongin. Amen. Naranasan niyang mayakap ang mga bata. Amen. Naranasan niya ang lahat ng ito sapagkat yun po ang ipinili ng ating Panginoon. Amen. For Him to understand the pain, amen, na kung anong meron ang tao. Amen. Siguro po kung hindi bumaba ang ating Panginoong Hesus sa atin, baka sabihin ng mga tao, paano maintindihan ng ating Panginoon yung pain natin? Eh, hindi naman na naranasan. Pero with this, di ba? Sa John 1, amen, na ang ating, John 1:14, di ba? Ang ating Diyos ay nagkatawang tao and He dwelt among us. Namuhay kasama natin. Yun yung proof na ang salita ay naging tao. Amen. At yun yung proof, amen, na naiintindihan ng ating Panginoon ang ating kasakitan sapagkat siya mismo ay naranasan niya. Amen. Familiar ang ating Panginoon. Kaya kung sasabihin po natin sa sarili natin na wala namang nakakaintindi sa akin, maling-mali po tayo dun. Amen. Dahil ang ating Panginoong Hesus, siya mismo ay naranasan at nauunawaan niya kung ano yung ating dinadala. Amen. Sa panahon na ito. Amen. Pain draws us closer to Jesus. Amen. Naalala niyo na po ba yung kwento ng babaeng dinudugo for 12 years? Amen. Amen. Doon po yan ay matatagpuan po natin yan sa Mark chapter 5. Amen. Verse 28 o 26 to 34. Amen. Dito po, na sinasabi po dito na yung babae na dinudugo ng 12 taon ay ginawa niya na ang lahat, amen, para gumaling. Amen. Siya ay nagpagamot, naibenta niya na, naubos na ang lahat ng kanyang ari-arian. Subalit sa loob ng 12 taon, siya po ay hindi gumaling. Amen. Kaya naman, amen, nung nabalitaan niya na ang ating Panginoong Hesus ay nagpaparating, siya po ay nakipag-siksikan. Amen. Siya po ay lumapit at sabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. At tunay nga naman na siya po ay pinagaling ng ating Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Pero higit pa sa pagpapagaling sa kanya physically, ang isang magandang balita doon ay nakita niya yung presensya at naranasan niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Kung hindi po kaya nagkasakit ang babae ko, sa palagay niyo po ba,
hahanapin niya ang ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung hindi po kaya, kung gumaling po kaya kaagad siya, palagay niyo po ba magiging desperado siya na makita at maranasan ng ating Panginoong Hesus? Maring hindi po, no? Because her pain led her to Jesus. Amen. Yung kasakitan o yung bagay, yung sakit na nagpapahirap sa kanya, amen, yun yung naging daan para maging desperado at hanapin niya ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sometimes our brokenness, our pain, hindi pa nga sometimes no, madalas, amen, yung mga sakit natin, yun pa mismo talaga yung nagdadaan, nagbibigay daan sa atin, amen, para hanapin ang ating Panginoon. Amen. That's why sinasabi that pain draws us closer to Jesus. Sabi po natin kanina, di ba, ayaw nating masaktan. Amen. Dahil mahirap masaktan. Amen. Masakit masaktan. Subalit, ang katotohanan dito, kung minsan, ito pa yung nagiging daan natin para mas mapalapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Para itong mga tuhod na ito ay matutong lumuhod. Amen. Amen. Alam niyo po na nung minemeditate ko po ito, naalala ko po talaga yung sa buhay namin. Nakwento ko na po, na-testify ko na po nung tungkol sa mother ko na nung nagka-cancer po siya. Amen. Before po nung siyang magka-cancer, nung nagsisimula po akong mananampalataya, andun yung init ko sa Panginoon. Andun yung lagi-lagi nagdadasal. Talagang walang humpay, kinakausap ko yung Panginoon. Umiiyak sa Kanya, ganun ako kainit. Hanggang sa dumating sa panahon na nanlamig. Amen. Nawala yung desire ko sa pananalangin. Nananalangin, amen, kasi nangihingi ng proteksyon. Pero yung panalangin na andun yung desire mo na mas mapalapit sa Panginoon, yung desire mo na mas makilala siya, nawala. Amen. Nawala sa akin yun. Amen. Until such time na dumating nga sa amin yung balita na nagka-cancer ang aking ina. Amen. Matigas pa rin ang ulo ko noon. Ayaw ko pa rin manalangin. Bumaba ako nun sa simbahan. Amen. Alam ko po na-share ko ito, but allow me once again. Dahil talagang aminado po ko dito. Umupo ko sa isang sulok, instead of praying, kinuha ko yung gitara, umawit lang ako ng umawit. No? You are the God that healed me, you are the Lord my healer. Paulit-ulit lang ako doon, paulit-ulit. Amen. Pero, hindi nababawasan yung sakit. Amen. Hindi nawawala yung bigat sa puso ko. Hindi nawawala yung worry ko sa aking mother. No? Sige pa rin, awit, you are the God, ayaw lumuhod. Pero yung may naririnig po akong malakas na boses na lumuhod ka at manalangin, lumuhod ka. Pero eto, sige si Katrina, matigas ang ulo, you are the God, at me, ayaw ka din. Hanggang sa hindi ko na po kinaya. Amen. Sa sobrang lakas ng tinig, kusang binitawan ng kamay ko yung gitara, pumunta po ako sa gitna ng simbahan. At naramdaman ko po talaga yung tumulak sa aking paluhod. Amen. At ang nasabi ko na lang po nun, Lord, I surrender to you everything. Amen. Amen. Nung nasabi ko po yun, praise the Lord, Amen. naramdaman ko po talaga yung hugot. Amen. Amen. Okay na po. Salamat po. Naramdaman ko po yung may tinanggal na bigat. Amen. Kumaan yung pakiramdam. Amen. Praise the Lord po yung mother ko magaling na. Amen. Transformary po siya ngayon. Wala po talagang ebidensya Amen. na Hallelujah. nagka-cancer po siya. Pero yung process po na yun sa aking pagluhod, hindi po agad-agaran yung epekto. Amen. Naging 1 to 2 years po yung gamutan ng mother ko, magastos, nakaka-stress, nakakaawa yung nanay ko noon sa dami ng tusok. Amen. Pero ang kagandahan, amen, ng sitwasyon na yun, na kahit kami ay nasasaktan, amen, andun yung tinuruan muli kami ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. Amen. Amen. Kasi kung minsan nga, sabi nga kanina, di ba, kapag wala tayong nararamdamang problema, di ba, hindi natin naririnig ang Diyos. Bingi tayo. Kaya kinakailangan niya sa ating ibalik yung sakit para matanggal yung bara sa ating mga tenga. Para muli natin marinig kung ano yung sinasabi sa atin ng ating
Amen. At tunay nga naman po na kapag tayo po ay lumapit, amen, sa ating Panginoon, atin siyang masusumpungan. Amen. Amen. Yun po yung pangako niya sa Jeremiah, di ba? You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sabi, hanapin niyo ako at ako'y inyong masusumpungan kung buong puso. Buong puso niyo ako hahanapin. Amen. Walang regret. Amen. Walang paside-side, no? Yung buong puso, hindi kalahating puso ang nais ng ating Panginoon sa tuwing tayo, amen, ay mananalangin sa Kanya. Amen. At pag sinabi natin buong pusong paglapit, kasama dyan yung pagsuko. Amen. Yes. Yung pagsuko ng mga bagay na nais sa atin ng ating Panginoon na isuko. So, Amen. Meron tayong mga bagay na hinahawakan eh. yes. Ayaw natin i-let go. Kasi takot tayo. Pakiramdam natin mas masasaktan tayo. Pakiramdam natin mas malulungkot tayo. Kasi we find yung earthly happiness sa taong ito, sa sitwasyon na ito. Amen. Pero sa ating sakit, amen, kapag tayo po ay talagang buong puso na sumuko at lumapit sa ating Panginoon, yung pain na to, hindi to mawawalang bisa eh. Hindi siya mawawalan ng kwenta. Amen. Mas gagamitin ito natin, Panginoon, for a purpose. Amen. At yun yung mas mapalapit tayo sa Kanya. Amen. Kaya naman, that is how our Lord Jesus Christ is using our pain. Amen. Sabi po niya sa Proverbs 34:18, the Lord is close to the broken-hearted and saves who are crushed in spirit. Sabi ng Lord, close to the broken-hearted. Hindi niya sinabing close sa mga perpekto. Hindi po natin kinakailangan maging kompleto. Hindi po natin kinakailangan maging malinis na malinis bago tayo lumapit sa Panginoon. Amen. Amen. Mas ninanais ng ating Panginoon na wasak ang ating Yes. mga puso Amen. kapag tayo ay lalapit sa Kanya, sapagkat doon makakakilos at doon natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon ng wasak ang ating mga puso, magugulat, mamamangha na lang po tayo kung paano po tayo muling bubuuin ng ating Panginoon. Amen. Close to the broken-hearted. Huwag kang mag-alinlangan na tsaka na ako magsisimba. Tsaka na ako lalapit kapag buo na ako. Amen. Parang baliktad ata yun. Di ba nga, mas kailangan nating lumapit Amen. kapag tayo ay wasak. Kasi hindi po natin kayang buuin ng ating mga sarili. Hindi po natin kayang pagalingin o alisin yung sakit on our own. Kinakailangan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Sabi po dyan sa 2 Corinthians 12:9, at ito po yung kay Pablo. Amen? Amen. Ito po yung in-exhort kanina. My grace, amen, is sufficient. My power works best in your weaknesses, so that now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. Sabi sa Tagalog, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat ang biyaya ko para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Pain exposes our dependence. Amen. Minsan, tinatanggal po ng Diyos, amen, yung mga tao o bagay na pinagsasandalan natin. Pinaparanas sa atin ng ating Panginoon yung masaktan para yung kanyang kapangyarihan ang siyang magningning sa atin. Amen. Ano po sabi ng ating kapatid kanina? Hindi tayo excuse, lahat tayo talaga naman Yes. makakaranas ng pagsubok, makakaranas ng kasakitan. Subalit ang ating Panginoon ay handang-handa po siyang ibigay yung biyaya, Amen. amin, na binigay niya kay Pablo para makabangon at magpatuloy. Amen. Sabi po dyan, 3 times, 3 beses kong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Pero hindi inalis yun ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil ang nais ng Lord, ang
kanya ay yung paghubog ng pagkatao ni Pablo. Amen. Marami siyang naranasan, pwede siyang magyabang eh. Nakapag-plant siya ng churches, amen. Nagkaroon siya ng vision, naranasan ng ating Panginoong Jesus. Pwede siyang maging mayabang eh, amen. Pero ang nais ng ating Panginoon na magkaroon siya ng mapagkumbaba puso. Amen. Na hindi siya manangan or magdepend, amen, sa kanyang sarili or sa ibang tao. Amen. Hinanais ng ating Panginoon na sa tuwing tayo ay makakaranas ng paghihirap. Amen. Hindi po tayo sa iba lalapit. Hindi po tayo mananangan sa sarili nating kakayanan. Amen. Kundi manangan po tayo o dumepende tayo sa kayang gawin sa atin ng ating Panginoon. That same grace, no, na naging dahilan kung bakit po naging matagumpay si Pablo sa kanyang takbuhin bilang Kristiyano, is the same grace na kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon sa oras na ito. If you are in pain, Amen. let it be. Huwag kang magpalugmok at huwag kang lalong lalayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. If you are in pain right now, the more na mas lumapit tayo sa ating Amen. Panginoon. It is in His presence. Amen. Yung mararanasan natin yung kagaanan, yung kagalingan, sa presensya lamang ng ating Panginoon. Hindi sa presensya ng tao sa paligid natin. O hindi sa sarili kagayanan. Amen. Di ba nakikita na po natin yung beauty of pain? Ayaw natin masaktan, di ba? Pero kung unavoidable eh. Hindi natin maiiwasan eh. Amen. Dahil siguro nga kinakailangan talaga nating maranasan. Amen. Dahil siguro nga medyo nalalayo na tayo sa ating Panginoon. Yes. Medyo dati, ganito lang eh. Ngayon, dipa na tayo sa ating Panginoon. Kaya ibinabalik sa atin yung kasakitan. For us, no, to know, or para sa atin matutong lumapit sa ating Panginoon. Sabi po dito, Jesus offers rest and redeems our pain. Yun na nga po yung sa Matthew 11:28. Come to me all who you labor and heavy laden, and I will give you rest. Pagod na po ba tayo? Hindi po sa pakikinig hindi po sa pagkakaupo natin dyan. Pagod na po ba tayo sa paulit-ulit na panalangin? Pagod na po ba tayo sa paulit-ulit na nararanasan natin pangkipaglaban, na nandun na yung akala natin na hindi nakikinig ang ating Panginoon? This is the message of the Lord today. Come to me. Amen. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Hindi niya po sinasabi na ayusin mo muna yung sarili mo bago ka lumapit sa akin. Ang sinasabi natin, Panginoon, lumapit. Come to me. Come to Him. Hindi lang niya tayo bibigyan ng relief, but He will give us rest. Amen. Yung kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo ito. Amen. Sabi diyan sa Psalms 23:1-3, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Yun yung kayang ibigay sa atin natin ngayon. Yung kapayapaan na hindi kayang ibigay o masumpungan ng mga tao sa mundo. Kung minsan, di ba po, may mga tao na kapag may problema, hindi nakakatulog. Pero yung mga taong may Kristo, nakukuha po natin makatulog, di ba? Praise the Lord. Dahil yun nga po yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Yung iba, nag-sleeping pills pa yan. Makatulog lang. Panadol night. Amen. Pero hindi nila alam, kinabukasan, masakit pa rin ang ulo nila. Pero kung ibibigay po natin ang lahat-lahat sa ating Panginoon, hindi man agad yung kasagutan sa panalangin natin, pero mararamdaman natin yung kapahingahan. Amen. Yung kapayapaan na hindi maunawaan ng iba. Amen. Dahil wala na silang Panginoong Jesus eh. Amen. Yun yung advantage ng mga tao may Kristo sa kanilang mga buhay. At marunong lumapit
sa ating Panginoon. Amen. Tulad nga po na nasabi natin kanina, our pain, amen, hindi po yan binibigay lang ng ating Panginoon kasi gusto niya tayo saktan. Amen. Gusto niya lang tayong umiyak. Amen. Pero ibinibigay yun ng ating Panginoon for a purpose. Maaring hindi pa niya ibinibigay yung kasagutan kasi may nais pa siyang alisin sa atin. Na tayo mismo, amen, yung nagiging dahilan. Maaring nais pa tayong turuan ng Lord Amen. kung paano alisin yung pride Yes. sa puso natin, Yes. yung unforgiveness. Yes. Hindi natin nararanasan yung kapahingahan kasi nandyan pa rin yung pagiging matigas ng puso natin. Yung hindi pa rin tayo sumusuko. Hindi pa rin natin ibinibigay. Amen. Binibitawan kung ano yung nais ng ating Panginoon. Ipabitaw. Bitawan natin. Amen. God is using our pain to mold us. Amen. To teach us para lumapit at manumbalik yung ating relasyon sa Kanya. Amen? Amen. Sabi ko ito, sa gitna ng sakit, may kapahingahan. Si Jesus ang kasagutan. Come to Him, He knows, He cares, He restores. Sa tuwing tayo po ay nasasaktan, huwag po tayong tumingin sa kaliwa o sa kanan. Amen. Bagkus tumingin lamang po tayo sa tunay na nakakapagbigay ng kapahingahan at tunay na nakakapag-restore ng ating mga kaluluwa. Tanging sa ating Panginoong Jesus lamang. Amen. At kung tayo po ay nasasaktan, may dinaramdam sa oras na ito, Amen. ito po ang panawagan ng ating Panginoon. Come to me. At hindi half-hearted, wholehearted. Amen. Amen. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Amen. Sa ating pong pananalangin, hayaan po natin na kumilos ang banal na Espiritu sa atin. Hayaan po natin na ipasiyasat po natin ang ating mga puso sa ating Panginoong Jesus. Alam po ng ating Panginoon ang nilalaman ng ating mga puso. Subalit ninanais ng ating Lord na makaliig ka sa oras na ito. Ninanais ng ating Panginoon na maging tapat ka sa Kanya. Ninanais ng ating Panginoon na lumapit ka sa Kanya. Ninanais ng ating Panginoon na ibigay mo na ang lahat sa Kanya. Isuko ang lahat para sa ating Panginoon. Kaya naman tayo po'y manalangin, O Hallelujah. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus sa gabay ng banal na Espiritu. Panginoon, Ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Kailanman, O Diyos, ay hindi ka nagbabago. Ikaw yung aming tapat na Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, O Lord, hindi mo ipinararanas sa amin na kami iyong iniiwan, O Lord. Sa pundong ito, Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong paalala sa amin na matuto po kaming lumapit sa iyo. Sapagkat ikaw po yung aming Diyos na nakikinig. Ikaw po yung aming Panginoon na malapit sa mga pusong wasak. You know our hearts to Panginoon. Alam mo, O Diyos, yung nilalaman ng aming mga puso. Alam mo, Panginoon, yung aming mga kabigatan. Alam mo yung aming ninanais, O Diyos. Alam mo yung mga bagay na humahadlang sa aming Panginoon para lumapit sa iyo, O Lord God. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinapasiyasat po namin sa Lord God. Turuan mo kaming ma-acknowledge to Lord God sa oras na ito, Panginoon, upang matuto po namin itaas ito sa iyo, O Lord. Lord, alisin mo nga po, Panginoon, yung mga bagay, yung mga kasakitan sa aming mga puso. O gamitin mo man, O Lord God, ang mga sakit na ito para kami hubugin mo, Panginoon, sa isang taong nagtitiwala sa iyo, O Lord God. Teach us, O Lord, na sa iyo lamang po magtiwala, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na maranasan po namin yung pag-ibig mo sa aming mga buhay. Hayaan mo maranasan po namin yung kagalakan, yung tunay na kagalakan ay nanggagaling lamang sa iyo, aming Panginoong Jesus. Hindi po sa mga tao sa paligid namin, hindi po sa kung ano yung estado namin sa buhay, kung anong meron kami. Tanging sa iyo lamang po namin masumpungan, Lord God, yung kapahingahan, yung kagalakan at yung kapayapaan, Panginoon. Kaya today, O Lord God, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Inaanyayahan ka sa aming mga puso at kami lalapit din sa iyo, Panginoon. Amen. Yes, Lord. Fix
Lord God. Teach us, Lord, to fix our eyes on you alone, our Lord Jesus Christ. Lord, patuloy niyo nga po, Panginoon, pagpalain ang bahay pa ng bahang ito, Panginoon. Amen. Patuloy po kayong mangusap at hayaan mo yung salita na naitanim mo sa umagang ito, Lord God, ay magrema sa ating mga buhay, Lord God. Magbunga po ito, Lord God. Maitanim ito sa matabang puso, sa matabang parte ng aming mga puso, Panginoon. And Lord, hayaan mo na maging kalakasan ito sa bawat isa sa amin, O Lord God. Bless this church, Lord, maging, O God, yung mga leaders na itinalaga mo sa bawat manggagawa mo, sa bawat miyembro mo, Panginoon. Ilaban mo sa simbahan ito, Lord God, yung pagkakaisa, O Lord God, Amen. yung pagmamahal, Lord God, yung kagalakan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo at yung kapayapaan lamang, O Lord God. And muli, O Lord, I pray, O God, that you will open, Panginoon, yung sinapupunan ng Yes, simbahan Lord. ito, O Lord God. Hallelujah. Ikaw mismo, O Diyos, ang magpupuno, O Lord God, ng mga Amen. kaluluwa sa lugar Jesus' na ito, name. Panginoon, na handang magpuri sa iyo at handang magpagamit sa iyo. Mas rarami, O Diyos, Amen. ang kaluluwa Hallelujah. sa lugar na ito, Panginoon, na magagamit mo, O Lord God, sa iyong kapurihan, O Lord God. More workers, Lord. More committed workers, Lord God. More humble workers, Panginoon. At Amen. more workers, Lord, na may joy, O Lord God, na magpupuri at magpapaghamit sa iyo, Panginoon. I declare and I decree in the name of Jesus Christ. name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Sa iyo lamang kami titingin, O Lord God. Yes, Sa iyo Lord. lamang Hallelujah. titingin, Panginoon, ang bawat manggagawa, O Lord Yes, God, ng hallelujah. simbahan ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong ginawa, O Lord God, sa araw na ito. Salamat sa miracle, Thank you, O Lord. God, Hallelujah. sa pagbabago, sa comfort na binigay mo, O God. Thank you, Salamat, Lord. Panginoon. Sa iyo lamang po, O Diyos. At uli, O Lord, ako po'y nagpapasalamat muli sa pagkakataon na iyong ginamit, Lord. Sa iyo lamang po ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon po ay darako po tayo sa banal na po na sa Holy Communion. Tunay nga na pinagpala po ang mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa amin. Amen? Isang malakas na palakpak muna sa ating
Amen. Hallelujah. Yes, okay na siguro. Yan na, huwag na. Okay na, hindi.